So ganito yung ginagawa sa mga itlog yan. Sila yung kumukuha dito. Yan, tapos ginagawa nilang balot. Hello guys, so today is December 9, 2023. So sarado kami ngayon sa shop kasi nandito ako ngayon sa probinsya namin sa may San Ildefonso, Bulacan. Ito na yung time na pagdating ng mga livestock namin, di ba, kasi nagpagawa nga ako ng itikan at ngayong araw na raw yun yung darating sila. And so 1,600 na itik yun, sobrang dami. Grabe, sa aking pinakamalaking kulungan doon sa may farm ng tatay ko. So papunta kami doon ngayon. So pakita ko lang sa inyo yung magiging itsura ng dinadaanan namin dito. So, mayroong malaking aso dito. Mel! Let's go, nak! Dahan-dahan! Surang araw ni Mama Bear. Yung anak ko natututo na mag-Tagalog. So hintayin lang natin dumating yung mga itik. Grabe, sobrang dami nun. Nakaka-puzzle rin eh. Paano kaya sila pumapasok ng kulungan? So, ito guys, yung sample ng mga itikan dito. Yan. Itikan number 1. Tapos meron rin doon sa may likod. Ito yata yung pinakalumang itikan eh. Ito yung pinakaluma. Yan. Tapos, ito yung isa rin sa itikan. Yan yung sumunod. Yan, merong kubo. Ito lalagay ng mga feeds. Ito yung bagong gawang bodega. Yan, so dito guys sinalagay yung mga pangkain. Ito may daan na tayo, dati wala itong daan eh. Yan, so ito guys, tapos na yung ating itikan. So ang hinihintay na lang natin ay yung itik. Yan, so makikita nyo dito meron siyang division. Yan, so bawat division dito ang kasya dyan is 100 na itik. So 16 na division to. So 16 times 100 is 1,600 na itik. Yan, so meron pa sa likod, di ko alam kung ano yung nasa likod na yun. So hintay-hintayin lang natin yung itik, paparating na raw yun. So habang hinihintay natin guys yung itik, no, so ito pa yung ibang pinagkakakitaan dito ng tatay ko. So ito meron siyang tanim, dati palay ito eh. Pinalitan niya ng ampalaya. Yan, so hanggang dyan ng lupain ng aking ama. Yan, hanggang doon. Tapos doon. Tapos doon. Yan, so nandoon na raw sa parang patubig yung ating mga itik. So ginagawa nila, nilalagyan nila ng harang. Kasi kami may gagawin, ipapastol yan o bubugawin yan dyan. Yan, papasok doon sa kulungan. Kaya nilalagyan nila ng harang kasi mamaya kung saan pumunta eh. So guys, malapit na sila. Excited na kami. Dito lang kami sa may gilid. Bawal raw sila lapitan kasi baka raw matakot. Kasi pag natatakot yung mga itik, di sila nangingitlog. Ina, naririnig ko sila. Kwak, 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 kwak. Are you excited? Ayun o. Do you hear that? Ayan na sila. Ito na. Ayan na, malapit na sila. Yan, so dyan sila guys dadaan. Yan. Tapos hugasan raw muna yung mga pakpak nila. Tapos dadaan sila dito. Papasok na doon sa may kulungan. Ang galing oh. Yung mga itik na nasa kulungan na yun oh. Parang mini-welcome nila yung mga friends nilang bago. Para kasi talakan! Apo, yan na sila. So malapit na sila guys, binubugaw na sila papunta dito. Yun, pinapaliguan muna sila. Galing oh, tingnan mo, para silang follow the leader lang. Ay, nugasan muna sila. Ayun na sila. Ang dami nila oh. Grabe no, imagine niyo no? Lahat yan pag-aari namin. Dami nila oh. Yan. Yan, dami na nila. Nak, come here. Oh. Wow, there's so many. It's like an army of ducks. Ang dami naman! Ang dami ng mga kaanak natin. Oh, ang dami ng mga Okay, so hintayin natin sila no. Yan, medyo pinapahinog muna sila diyan. So maya bubugawin na yan. Papastuli na yan papunta dun sa may kulungan nila. Ayun na. Ay, nahulog! Doon nahulog! Oo, nahulog! Ay, tingnan mo na ko. Galing oh. Oh, nak, they're just following the leader. Following the leader. Following the leader. Ayan na, tingnan nyo. Oh, ayan na, tingnan nyo. Ayan yung pinaka-boss nila, yung itim. Ito ay alam ko, dami raw duck. You happy with so many ducks? Dang! That's your brother and sister. Apo. Ayan na, binubugaw na sila. Quack, 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 quack. Ayan, kita nyo guys, ayun o. Isa lang yung papasok, tapos sunod-sunod na sila.
Yan na, excited. Yan na. Sasampa muna yan doon sa may kulungan para hindi sila mag-away-away. Ayun, pinag-ano pala nila, may gender pa. So, babae muna raw to. Yan pala sila pinapasok. Yung leeg kasi matitibay naman yung leeg ng mga bibe o ng itik. Ang dami na! Tatlo na lang na. Tatlo yan. Tatlo. Hanggang para ako bakit sa butas. Mamaya na lang para. Yes, alayin na. Walo lang muna. Walo. Malalambot naman yung ilalim na yun. Ayan, posibleng mapila yung mga yan. Happy? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Ano, komportable ba kayo sa bago yung bahay? Ang dami! Hi mga bear. What are you feeling? What are you feeling? Nakakatuwa, grabe. Naiyak pa yun so... Nakakatuwa, grabe no? Pangarap lang namin ito dati kasi naingit kami sa tatay ko. Kaya meron na rin kami sariling itikan ngayon. So yun guys, tapos na yung first batch natin kanina. So ito na yung next batch natin. Yan na, pumapasok na ulit sila. Yung kanina mga nakatakas na itik ay bumalik ulit sila dito. Papunta nun ulit sa mga friends nila. So ang galing no, talagang nagpa-follow the leader lang sila. Yan na, yung second batch natin. Paano ba nalalaman tayo kung ano yan, kung lalaki? Pag green yung tuka, sabi ko sa inyo pag tuka, iba yung tuka ng lalaki. Pag kulay green raw yung tuka, lalaki yon. Yan. So ito na yung second batch natin, okay? Crack. Nak, bilis, follow them. Yan na sila nak. Bilis, follow them. So ito na guys yung second batch natin. So same nang gagawin no. Bibilangin dyan sa may loob. Ganun pala yun, no? Binubuntis pa rin pala sila. Akala ko ay pag pinakain lang sila ng feeds, mangingitlog na sila. Hindi pala ganun yun. So, kailangan pa rin pala ng lalaki. So, yun guys, second batch na tayo. Kanina ay 300 yung mga napapasok. So, ngayon ay, ewan ko mas marami to. Pero mukhang mas marami. So, parang ang na-occupy lang nila is 1/4 lang ng space. So, hindi sila nagsisiksikan. Maganda yung pinagawang kulungan. But thanks to my father, the engineer of this. Basta nakakita kayo ng kwadrado na bahay tatay ko engineer nun. Baka muna ka, baka makatakas yung ducks natin. Kulang na yan. So yan yung second batch natin. May yung third batch hanggang sa matapos na to. Okay no, kasi malapit na malobat yung camera ko. So sobrang dami nila. Hindi kaya ng camera kong i-video lahat no. So ayos, I'm so excited. Yan, so ito yan. Pang ilan na tong butas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pang 7 butas na to. Yan yung pogi natin na caretaker dito ng mga itik. Babait nila kasi dati raw sabi ng tatay ko kapag nabumili raw sila ng itik sila raw yung nagbubugaw. Ngayon tinutulong talaga yung nag-deliver ng itik. Yan. Yes. Ano nak? You happy or not? Oo, ranga po sila. Sige, makakataka sila. So ganyan talaga inahawakan yung mga bibi kasi matitibay yung mga leeg nila no. Parang yung pusa, 'di ba? Pag yung pusa inahawakan natin sa leeg rin. Hindi naman sila nasaktan no. So baka kasi makita niyo na parang ba't doon hinahawakan. Normal 'yon, ganun talaga. Kahit anong duck farm, ganun talaga ang paghawak sa kanila. Oh, naipit yung isa. Ayan. Ayan na, baby. Pangilan na yan? Third batch na, baby.
Kain daw po muna kayo, kuya. Merienda. Kapit. I love you. It's many? Apang, I love me. I love it, itik. Oh. So ito guys, third batch na tayo. Malapit na tayo matapos. Yan, makita nyo, ang luwag pa nila. Diba? So komportableng komportable. Atras ka raw na, atras. So after ng third batch ay kailangan muna nilang magmerienda no, kasi napagod na silang kakahagis ng itik. At yun, fourth. Tapos marami pa eh, dami pa raw. Kalahati pa lang yata to. Okay, yan o, kalahati pa kasi meron pa tayo dito na isang butas, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So anim pa to, 600 pa to. So meron pa nga naiwan na 600 doon. So ganyan pa karami yung, grabe nakakapagod pala to. Maber, harangin mo ha. Harangin mo ng tiyan mo. May manok na rin pala si tatay. Manok? Nasaan? Manok na siya. So ito na guys, dito na tayo sa may last batch. Yan, so ito na yung pinaka last pala. Guys, ito na yung last batch. So pasok tayo sa loob kasi ilalagay nila lahat. No? So sana kompleto at walang nawala doon sa mga itik kasi yan lang sila sa may labas pinapastol eh. Siguro pa meron pa pala sa dulo, akala ko kulang. Andun sila nagpapay. Akala ko dami nawala. Ayun, may pa sa dulo. Naligaw. Oo nga po eh, I thought to wala na eh. Yan, so guys, ito na yung final batch ng ating mga itik, no? So habang nililipat nila yung mga itik sa mga kulungan nila. So ito lang ang mga reminders, so, sa mga gusto rin magtayo ng ganitong klase ng negosyo. So una-una guys, no, medyo malaki ang puhunan dito. Siyempre, una natin gagawin dito ay kailangan mo magtayo ng building o itong kulungan na to. So ganyan siya kalaki. Inabot siya ng siguro mga 2 to 3 months. So medyo mabilis yung gumagawa sa amin at mababait yung gumagawa, kaya ganun lang talaga sila inabot, no. So ang ginagawa diyan, syempre pundasyon. Yan, nakita niyo yung mga poste na yan sa may gilid. Yan yung nagpapamahal diyan. Syempre alam niyo naman yun, pag pundasyon, buhos yan kaya mahal. Trapal kasi ang bubong nito, yung trapal diyan, medyo mahal talaga yan, no, kasi nanggagaling yan sa mga billboard. Yan, makikita niyo yung ilalim. Hinuhukay yan kasi dyan tumupunta yung mga pupo ng mga itik. Tapos meron rin tayo dito sa may taas. Yan, makikita nyo meron tayong parang lalagyan ng tubig. So dyan guys pupunta yung tubig, tapos dumidiretso yan dyan, may hose dyan papunta doon sa inuman ng mga itik. Then kapag kompleto na guys lahat ng inyong kulungan at nabuo na natin, no? So yung susunod yung mga itik na yan. So nung nabuo tong kulungan na to, siguro mga 2 weeks ago pa, hindi ka agad kasi siya nilalagyan kasi parang sabi raw ay pinapahiyang pa raw yung kulungan na yon. Nililinis pa, ganun-ganun. Tapos yan, so ngayon na dumating ang mga itik natin. So yung itik natin, bawat isang butas yan ay 100 na itik ang kasya. Isa pa guys, no, pagka nakapagpundar na kayo ng ganito, halimbawa nalagay na yung kulungan at syempre mga itik, syempre meron pa yung mga feeds o mga pagkain, kaya meron tayo dito sa may likod. So, makikita nyo meron tayong bodega dyan, yung bodega na yan. Diyan nakalagay guys yung mga feeds sa may loob. So sa una guys, ang pinapakain sa mga itik ay mga suso. So pinapastol muna sila sa may labas, no, kapag hindi pa sila itlugin. Pero itong binili natin, itlugin na to, kaya medyo mahal to. Ang isang piraso ng itik guys, depende nga kung itlugin na siya o hindi. Kapag isang taon na raw, ang sabi ng tatay ko ay hindi na raw sila nangingitlog ng ganong karami, no? So pinapalitan sila. So pero itik na yon, pwede natin silang ibenta ng 1/3 to 1/2 nung presyo nung original na pagkabili natin. Okay, so usually ang ginagawa yan sa mga Chinese restaurant, ginagawa sila mga Peking duck. 1 year lang ang lifespan ng pangingitlog ng itik, no? Baka akala nyo kasi na lifetime na yun mangingitlog, hindi ganun yun guys, no? So after 1 year, magpapalit ulit tayo ng itik, no? So kailangan ulit natin maglabas ng malaking puhunan. Kaya dapat guys, yung mga kinikita natin kapag meron na tayong ganitong itik farm,
ay dapat ay tinatabi rin natin yung iba. Huwag tayong waldas ng waldas. So ito, dagdag lang to sa mga source of income namin, no? So mas maganda, mas marami kasi kapag mas marami kang source ng income, yung iba doon pwede mo nang itabi. Yung iba doon, syempre panggastos mo. Yung iba doon, pangluho mo at kung ano-ano pang mga gastusin mo sa buhay. So di kasi ako naniniwala na kailangan natin mag-ipon kasi yung ipon na yan, pag dilagay natin sa bangko yan, walang mangyayari dyan. Hindi naman tutubo yan, no? So mas maganda, dagdagan yung source of income nyo para hindi nyo kailangan masyadong magtipid. Okay, kasi once lang tayo mabubuhay, no? So dapat mabili natin lahat ng gusto natin bilhin. So matatapos na tayo yan. So final na yan na pinapasok. So again, sa mga gustong magtayo nitong itik farm na to, no, sobrang gandang negosyo nito kasi yung mga magulang ko na na-demolish sila sa may Balara na from soft drinks dealer, naging baboy dealer sila, yung parang baboy na pinapalaki kaso nangyari ka meron ng swine flu. So nalugi sila doon. So from there, nagpatayo sila ng itik na ganito kasi yung kaibigan ng tatay ko ay nag-iitik. So nakita nga namin na ang ganda pala ng kitaan dito. So ito na guys, natapos na natin silang isalin lahat. So yan na sila lahat. So bilangin natin. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan, 16 na total times 100 ang isa. So 1,600. Makikita nyo na sobrang luwag pa nila. Siguro dito sila umiinom. Yan, dito dumadalo yung tubig or dito. Ewan ko sa dalawang yan, no? Siguro yung isa pagkain nila. Tapos ito na-open to eh. Yan, na-open to. So dito guys, lumalabas yung itlog pag kinukuha natin yung mga itlog. And so sobrang saya kasi nakapagpundar na kami ng itikan. Ay! I'm so happy, I'm so proud. Training niyo ba ako? Okay, Dax? Galingan niyo mga itlog ha. O sige, bigyan niyo naman ako ng isang kwak. Dalawang kwak. Yung itlog guys, isa rin sa mga primary needs ng mga tao. Mas maganda pa dito kasi yung itik na itlog raw ay mas masustansya raw siya kaysa sa may manok. So yung pinsan ko na sobrang galing gumawa ng leche flan, ang ginagamit nila ay itlog ng itik. Or baka yun naman talaga ginagamit doon, no? Pero yun nga ginagamit raw nila kaya raw masarap yung mga leche flan nila. So ito guys, isa sa mga magagandang source of income kasi nga ang itik ay paulit-ulit na ino-order, no? Katulad niyan, like ko sinasabi, pag nagninegosyo ka dapat yung negosyo mo o yung product mo is consumable. So ito guys, itlog, sigurado yung consumable yan. Wala naman sigurong taong hindi nakakain ng itlog. So ito, very good na business to na idagdag sa mga source of income natin. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyo lahat at sana nagustuhan nyo itong video na to.